Ang napakalaking kapangyarihan ng iyong isip ay hindi nagagamit at hindi pinahahalagahan. Ang paggastos ng maraming enerhiya upang pagsamahin ang iyong buhay. Hindi mo napapansin kung paano nakakapinsala sa iyong sarili ang gayong enerhiya. Upang mapangalagaan ang kapangyarihan ng iyong pag-iisip. Itaas ang iyong kamalayan sa pamamagitan ng pagsali sa panloob na sensasyon. Bigyang pansin ang iyong pang-araw-araw na gawain. Napapansin mo ba na ang iyong enerhiya ay nagbabago? Ito ay simula ng iyong panloob na sensasyon. Habang lumalalim ka sa pagkaunawa, matutukoy mo ba ang nauugnay na damdamin para sa bawat enerhiya? Ito ang iyong panloob na sarili na lumilikha ng enerhiya habang tumutugon ka sa mga sitwasyon sa buhay. Ikaw ang may-ari ng prosesong ito, at maaari mong baguhin kung anong enerhiya ang lilikhain. Kaya ibalik ang panloob na kapangyarihang ito. Ang pagiging iyong tunay na sarili ay nangangailangan na magkaroon ng isang panloob na espasyo para sa iyong sarili. Ang presyon at pag-asa ay mga halimbawa ng paglihis mula sa panloob na espasyong ito. Huminga ng malalim sa tuwing may nangyayaring hindi kasiya siya. Tandaan na kung paano makapagpapaginhawa sa iyo ang pagpapahinga upang mapagtanto kung ano ang nagpapalitaw sa iyong reaksyon. Habang pinangangasiwaan mo ito, may lalabas mo rin ang hindi magandang pakiramdam. Tandaan na ang magandang enerhiya ay maaaring malikha mo habang ang iyong masamang enerhiya ay inilabas. Kung gumagamit ka ng mga tool sa ritual, pansamantala ang mga ito upang mabawasan ang iyong masamang enerhiya at hindi mapipigilan kung anong enerhiya ang iyong nilikha. Dahil sa hirap o hindi magandang pangyayari. Nagsikap ka ng husto para mahulaan ang iyong bukas. Sa pag-unlad, nagiging malayo ka, mapait o masungit. Sa vibe na ito, nagiging katulad mo ang iyong kapaligiran. Hindi mo naiintindihan kung ano ang isang magandang enerhiya upang maibalik ang hindi kasiya siya. Upang maging maagap tungkol dito, dapat kang magsimula sa iyong sarili. Ano ang maaari mong gawin upang mabago ang iyong negativity, Hal? Paghatol at hinanakit, patungo sa ilang mga pagharap sa buhay. Maging babala na hindi ka makakapag-focus sa positivity mag-isa nang hindi mo na naglalabas ng negativity, kung hindi. Ang pagsugpo o pagbabaliwala sa negativity ay sabog balang araw, maaaring naranasan mo na ito. Ang madilim na ulap ay walang interes sa iyo ngunit ang iyong pag-iisip ay inookupahan nito. Ito ay kung gaano karaming kalat ang iyong naging dahilan upang hindi mo maproseso ang katotohanan sa pinakatapat, pinakatotoong anyo. Sa makatuwid, madalas mong mali ang kahulugan ng intensyon. Maaari mong isipin na ikaw ay analytical, ngunit ito ay isang piraso lamang ng iyong pira-pirasong kaluluwa. Kapag tinanggap mo na ang iyong emosyonal na bahagi ay kasangkot sa iyong bawat proseso ng pag-iisip, maaari kang magbukas sa higit pang posibilidad at magkaroon ng iba't ibang pananaw. Kapag tinanggap mo ang iyong kasalukuyang hindi ikaw ang tunay na ikaw, gusto mong galugarin ang iyong sarili ng higit pa. Bagamat normal mong ipahayag ang iyong sarili. Tinakpan mo ang isang malalim na pakiramdam na hindi mo ito aaminin ng hayagan o hindi mo ito nalalaman. Sa ilang mga sitwasyon, ang iyong reaksyon ay lumalabas ang malalim na pakiramdam na ito nang nagbabago. Ito ay hindi isang magandang pakikipag-ugnayan ni isang malusog na pamumuhay. Ang malalim na pakiramdam na ito ay mula sa isang emosyonal na sugat tulad ng kawalan ng katarungan, pagkakanulo at kalungkutan. Kung nais mong gumaling, kailangan mong balikan ang iyong nakaraan upang matapang na gumaling. Kung hindi mo nais na gumaling, dapat mong tapat na tanungin ang iyong sarili.
Karapat-dapat bang dalhin ang pasanin na ito at maging isang trauma? Ang tunay na kaligayahan ba ang aking ninanais?